Tama na, Celeste. Kahit na anong gawin mo, alam na namin ng lahat. Nilapitan ni Frederick si Celeste na ngayon sinasakay na sa police mobile. Puno ng disappointment ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa kapatid. Ilang beses kitang inintindi. Pinagbigyan kita sa lahat ng hinaing mo pero ano? Ilang beses mo rin sinaktan ng taong wala namang kasalanan sa'yo. Hindi pa rin tumigil sa pag-iyak si Celeste. Pero kuya, nagawa ko lang naman yon kasi mahal ko si Vinson. Kaya nagawa mong patayin ng asawa ko? May galit sa boses na sa ni Vinson. Nilapitan niya sa Celeste na magsasakay na ng sasakyan, saka ito binulungan. Kung akala mo'y ligtas ka na dahil nasa kulungan ka, diyan ka nagkakamali. Hindi kita mapapatawad dahil siya ginawa mo sa asawa ko. Pagkaalis ng sasakyan ng pulisya, ay nilapitan siya ni Frederick. Walang pagsisisi sa mukha ng lalaki kahit pa makukulong ang kapatid nito. Did you check your phone? Nagtaka man na tanong ni Frederick kay kinuha ni Vincent ng cellphone na tiningnan yon. There is a message from an unknown number asking him to go to private ward. Nagtataka man ay sumunod si Vincent kay Frederick na nauna nang pumasok pabalik sa loob ng ospital. Nang makarating doon, pagkatulak pa lang niya ng pinto ay kaagad siyang napatda sa nakita. There she was, sitting on the bed while happily chatting with Via and Thor. His wife is alive. Kalista? Sambit niya sa pangalan nito na natili siya sa kinatatayuan at halos hindi maihakbang ang mga paa. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Kaya naman na magtagpo ang mga mata nila na Kalista ay ngumitito ng puno ng pananabik at halos malambot ang tuhod niya pero pinigilan niyang sarili. Mariin siyang napalunok sa mabibilis ang hakbang ni nalapitan to. Kaagad namang tumayo si Via at Thor upang bigyan sila ng espasyo. Hey, malatang boses sa tawag nito. Bagamat nangiti sa mga mata nito ay nakitaan niya yun ng pangungulila. I'm sorry, I made you worried. Hindi sumagot si Vincent at mahigpit lang naniyakap ang asawa. Ilang segundo silang nanatili sa ganoong posisyon bago hinawakan ni Vincent sa magkabila ang pisngi si Kalista at tinignan ng matiim sa mga mata. You're alive, mahina niyang sabi sa kakinintala ng halikang labi nito. Magaan lang ang kilos niya dahil may sugat ang sulok ng labi nito. Pasensya na kung kinailangan ko magpanggap. Gusto ko lang panagutin ng babaeng yun at magagawa ko lamang yun kung manggagaling mismo sa bibig niya ang ginawa niyang kasalanan. Kahit na gustong-gusto kong sabihin sa'yo na ayos lang ako at pinigilan ko ang sarili ko para hindi maungsyami ang aking plano. Tinapat ni Vincent ang ituturo sa labi ni Kalista upang pigilan to sa pagsasalita. Shh! Ang mahalagay buhay ka. Yun ang gusto kong malaman. I don't care about anything else. I only want you to be alive. Hindi mo alam kung gaano kasakit dito. Tinuro nitong puso sa kamatiim na tumingin sa kanya. Hindi ko kayang mawala ka sa akin, Kalista. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Biglang namasang mata ni Kalista. She didn't expect this confession to be spoken right now. Mabuti na lang ay silang dalawa na lang ang natira sa loob dahil binigyan sila ng privacy ni na Frederick. Umalis sa mga ito nang dumating si Vincent. Hindi man gusto ni Frederick si Vincent para sa kapatid, kahit na papaano nire-respeto pa rin niya ito dahil alam niyang mahal ni Kalista si Vincent. Kaya naman hinayaan niyang dalawa na mag-usap. Mahal na mahal din kita, Vincent. Lagi mo sanang tatandaan na hindi hadlang sa akin ang iksi ng panahon ng ating pagkakakilala para mahalin kita ng tapat. Sa pagkakataong ito ay si Kalista nang unang humalik kay Vincent. Magaan ang kanyang kilos upang hindi masagi ang sugat sa kanyang labi. You deserve to know what happened to me, Vincent. Vincent murmured. Umupo ito sa tabi niya at kung saan hindi nakakabit ang IV fluids, saka yumakap ang braso sa kanyang likuran. Then tell me, dahil hindi mo alam kung gaano kalaking takot ang dinulot mo sa puso ko. I could even murder a doctor if you were really dead. Mahinang napatawa si Kalista. Yun din ang sinabi sa kanya ni Via kanina nang magkwento to pagkagising niya. I was indeed hit by a car pero hindi yan gaanong malala dahil nakagulong ako pabalik sa gilid ng kalsada. Sa huling pagkakataon, malaki rin ang pasasalamat ko dahil hindi naapektuhan ng tiyan ko dahil kapag nagkataon ay maghahalo ang balat sa tinalupan. Mapapatay ko lang talagang Celeste na yun. Huminga siya ng malalim upang pakalmay ng sarili bago nagpatuloy sa pagsasalita. Thor and Via also came to the rescue and dealt with the car driver. Saka lang kami pumunta sa ospital at mula doon ay pinlano ko ng kinutsaba. Ang doktor na palabasin na patay na ako. The doctor is my friend so he agreed. Pagkatapos noon ay saka ko kayo pinatawagan at sinigurado kung kaya si Celeste malalaman ang nangyari. I knew she didn't left town dahil nagtago sila sa kanyang ina sa isang apartment na pangmamayari nito at hindi dumiretso sa probinsya. Tulad ng sinabi ni Lolo Dionisio, I colluded with everyone para malaman nila at makita ang tunay na ugali ni Celeste.
The rest was history. I just hope that our life will be peaceful soon. Who knows? You and I could get married for real. Biglang natigilan si Vincent sa sinabi niyang yun at hindi yun nakaligtas kay Calista. Pero hindi niya yun pinahalata kay Vincent, lalo na't kaagad rin naman tong ngumiti. Let's wait a bit. Magpagaling ka na muna bago natin pagplanuhan yan, okay? Tipid na ngumiti si Calista sa kayo mo ko. May kung anong kirot na biglang sumigit sa dibdib niya. Tama nga bang sinabi ni Delphine na may ibang asawa si Vincent sa ibang bansa? Makalipas ang mahaba nilang pag-uusap, ay nakaramdam ng gutom si Calista. Kaya naman lumabas si Vincent para bumili ng pagkain. Gusto niyang utusan si Arthur pero wala ito dahil may iba siyang inutos. Nang makalabas siya ng private ward ay biglang tumunog ang phone niya. Nag-alangan siya na sagutin yon nang makitang caller ID na galing sa international call. Pero kapag hindi niya naman sinagot ay baka kung ano naman ang mangyari sa kanya o kay Calista. Hello, mababang boses na tanong niya na mapagpasya na sagutin ang tawag. Kung hindi ako tatawag, hindi mo malang ba ako tatawagan? Hindi mo ba ako namimiss? So, kaya mo ako pinilit na umuwi ay dahil na hindi nagtagumpay ang plano mo? Alam mo bang may importante akong mission na ginagawa pero dahil nagpupumilit ka, ay umuwi ako pero itong madadatnan ko. Celeste greeted her teeth as she looked at Neil with irritation. Anong magagawa ko kung hindi mamatay-matay ang babaeng yun? Sa pamamagitan ng kanyang ina, ay nakontak niya si Neil upang madaliin ang plano nila na patumbahin si Calista. Alam niyang hindi siya nito kayang biguin dahil isa si Neil sa pinakamagaling na mamamatay tao na kilala niya. Dahil hindi mo ako sinusunod. Sinabi ko na sa'yo na hindi basta-basta ang babaeng yun at hindi mo siya kayang labanan pero hindi ka nakinig sa akin. Tingnan mo nangyari. Nasaan ka ngayon? Nakakulong ka habang siya'y malayang minamahal ang lalaking gusto mo. Lalong tumindi ang galit na naramdaman ni Celeste at malakas na pinukpok ang kamao sa mesa. Anong utak ni Vincent at ng kapatid ko? My brother didn't even have the heart to get me out of here. Sandaling natahimik si Neil. Huwag kang mag-alala. I have a score to settle with that woman. Just stay inside there. At ako nang bahalang magbigay sa kanya ng aral dahil sa ginawa niya sa'yo. Ilang araw pang nakalipas at nakalabas na ng ospital si Calista. Upang masigurado na magiging maayos ang lagay niya, ay kailangan niya ng bed rest at ipinagbawalan siya ng doktor na huwag lumabas pero ang problema hindi pwede. Dahil nabalitaan niya na dala-dala ni Crystal si Santino sa probinsya at hindi ito papayag na ibigay sa kanila kung hindi nila pagkakawalan si Celeste. Gustuhin man ni Calista na puntahan ng mga to sa probinsya ay ayaw naman siyang payagan ni Vincent dahil bawal pa sa kanya ang matagtag sa biyahe. Pero kailangan kong iligtas si Santino sa kamay ng babaeng yun. Alam kong sasaktan nilang bata at hindi ko alam kung anong mangyayari kung hahayaan natin na mapasa kamay siya ni Crystal. Magkatabi silang nakahiga sa kama at inayaan niyang suklayin ni Vincent ng daliri ang buhok niya kahit na hanggang ngayon ay nagtatampo pa siya. Magaling ng sugat niya tangtanging ebidensya na lang na nabundol siya ng sasakyan ay ang nangungupas ng pasa sa kanyang braso. Ang totoo, kaya gustong puntahan ni Calista sa probinsya si Santino ay para na rin iwasan niya si Vincent. Magmula ng gabing nag-usap sila tungkol sa kasal at hindi ito makasagot ay malamig ng pakikitungo niya dito. Pero kahit na ganun, hindi niya pwedeng baliwalain kung may problema man sila ni Vincent kaya kailangan niya itong kumprontahin bago ito umalis papuntang ibang bansa para sa business trip nito. Calista, magiging maayos si Santino doon dahil kasama niyang yaya na itinilaga ko sa kanya. Huwag ka nang mag-alala at matulog ka na ng maaga ha. Darating bukas sila lolo at lola at kailangan mo ng lakas para harapin. Ang dalawang matanda na yun, lalo na kapag nalaman nilang buntis ka. Hinalikan siya ni Vincent sa leeg bago gumapang ang labi sa kanyang labi pero hindi pa man nakarating doon ay kagad na siyang umiwas. Tulad ng nakaraang ginagawa niya. Calista, why are you so cold to me? May problema ba tayo? Nakagat ni Calistang pang ibabang labi bago nagsalita. Ako dapat na magtanong yan sa'yo, Vincent. May tinatago ka ba sa'kin? Seryosong kanyang boses na nagtanong at alam niya na sasagutin siya ni Vincent dahil kung hindi patuloy siya sa malamig na pakikitungo dito. Bakit mo naman naitanong yan? I am always honest with you. Kinuha nitong palad niya sa kamarahang pinisil. Hinayaan ni Calista na paglaruan itong kanyang palad at tumitig sa larawan nila ni Vincent noong ikinasal sila. I hope so. Ayaw ko magalit sa'yo kung may tinatago ka man sa'kin basta sabihin mo lang kung anong totoo. Dahil sa susunod kong matuklasan ko na nagsisinungaling ka sa'kin, ay alam mo na kung anong gagawin ko. Naguluhan si Vincent sa naging reaksyon ni Calista tila malalim ang pinaguhugutan nito at hindi niya alam kung bakit. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo, Calista. Hindi kita pinagsisinungalingan. Tumaas ang isang kilay niya bago umikot at tinarap ito. Sigurado ka? Yes.
Mababang boses sa sagot ni Vincent saka tumango. Ilang segundong tinitigan niya lang ang asawa at hindi nagsalita. Saka muli itong tinalikuran at pinilit ang sarili na matulog. Hinayaan naman siya ni Vincent at tahimik itong humiga sa tabi niya habang yakap siya sa bewang. Kinabukasan tulad ng sinabi ni Vincent ay dumating ng lolo't lola nito. Tulad ng dati, sobrang enthusiastic pa rin ang lola nito nang makita si Calista pero nang makita siya ng lolo ng asawa hindi may pintang mukha nito at sa harap niya napaismi dito. Itong asawa mo? Tanong nito kay Vincent. Yes, lolo, she is Calista. Pagpapakilala ni Vincent. Nagkasalubong ang kilay ng matandang lalaki at mataman siyang tinitigan. Calista, bakit iba ng pangalan niya? Pati ang itsura iba sa larawang pinakita mo sa akin. Greg, tumigil ka nga. Ano ba yung pinagsasabi mo? Agad nilapitan ni Lola Rhea ang asawa nito tinakpan ng bibig para patigilin sa pagsasalita. Saka nagutos to ng kasambahay para itulak ang wheelchair nito patungo sa kwarto ng mga ito sa second floor. May elevator sa loob kaya hindi problema kung sa second floor namamalagi ang mag-asawang matanda. Calista, pasensya ka na sa lolo mo, iha. Dala ng operasyon ay kung ano na talagang nasasabi niya. Hingi nito ng paumanhin bago sinulyapan si Vincent na nasa kanyang likuran. Malugod itong hinitian ni Calista, hindi nakaligtas sa kanyang makahulugan itong tingin kay Vincent pero hindi siya nagsalita dahil umaasa siyang sasabihin sa kanya ni Vincent kung may tinatago man ito. She's not angry nor jealous. Madidismaya lang siya kung sakaling malaman niyang may hindi sinasabi sa kanyang asawa. Ayos lang po yun la, matipid niyang sagot. Hindi siya naapektuhan sa sinabi ni Lolo Greg at ipinagkibit-balikat na lang niya yon. Kakauwi lang ng mga ito galing ng airport at hindi siya sumamang magsundo dahil ayaw siyang payagan ni Vincent na lumabas. Sumapit ang hapunan at muling nakita si Calista at Lolo Greg. Habang nasa hapag ngay hindi maiwasan ni Calista na magtamang mga mata nila ni Lolo Greg na masama pa rin ang tingin sa kanya. Lalo na sa tuwing may binubulong sa tenga niya si Vincent. Kung hindi pa ito sinaway ni Calista ng ilang beses hindi ito titigil. Gusto niya na magpakitang gilas kay Lolo Greg pero sinira naman ng lalaking ito. Excuse me, Sir Vincent. Nandito pong assistant niyong si Julius. May gusto kong sabihin sa inyo. Biglang bungad ng kasambahay habang nasa kalagitnaan sila ng kainan. Nagtaka si Calista, lalo na si Vincent. Walang trabaho ngayon kaya naman kanina pa hindi chinecheck ni Vincent ng phone. Kaya marahil ay pinuntahan siya dito ng assistant. Let him in. Ani Vincent at sinenyasan ng kasambahay na papasukin si Julius. Gabing-gabi na't pinapatrabaho mo pa rin ang mga tauhan mo, Vincent? Malamig na tanong ni Lolo Greg kay Vincent. Akmang susubuan ni Vincent si Calista, pero nang marinig ang tanong ng lolo'y binalik niya ang kutsara sa kanyang plato. Kanina pa ito nang istorbo sa kanya sa tuwing pagsisilbihan niya, ang asawa at hindi niya na kailangan mag-isip kung bakit. Mukhang hindi pa nito nagugustuhan si Calista. It's an emergency law. My assistant will not come here because of late night work unless it is important. Rason ni Vincent, maya-maya pa'y pumasok na si Julius at kagad na nagbigay galang sa dalawang matanda bago dumiretso kay Vincent at may ibinulong. Nangunot ang noon ni Calista habang pinagmamasdan ng dalawa. They were so secretive that, except for the two, the rest of the people inside the dining area knew nothing. What is it? Biglang tanong ni Calista nang biglang tumayo si Vincent. Kahit na sina Lolo Greg at Lola Rhea ay nagtataka rin sa biglang kinilos ni Vincent. Nothing. There's just a small problem in the company. Kailangan ko na munang umalis. Yumuko to tinalikan sa ulo. Si Calista saka nagpaalam. Sa lolo't lola nito saka nagmadaling umalis. Tingnan mo ang batang yon. Kung malit lang ang problema, ay bakit kailangan pa niyang umalis? Palatak ni Lola Rhea. Tumingin ito sa kanya. Pabayaan mo na siya, iha. Kumain ka lang dyan. Pilit nang umiti si Calista pero nawala na siya ng gana. Muli na naman na may hindi sinasabi sa kanya si Vincent. Alam niya hindi lang basta sa kumpanyang problema nito dahil biglang tumingin sa kanya si Vincent habang may sinasabi dito si Julius. Ang klase ng tingin ng problema ang kinakaharap nito may kinalaman sa kanya. 5 minuto matapos umalis si Vincent ay tumayo na rin si Calista at nagpaalam na lalabas. Hindi na rin naman siya pinigilan ng dalawang matanda, lalo na si Lolo Greg. Mabilis siyang lumabas ng dining room at sumakay sa elevator patungo sa kanilang kwarto sa kakagad na kinuha ang phone. Sa kanya lang na-realize na ilang beses na siyang tinatawagan ni Tor at Bia at maraming text messages na rin ang naimbak. Hindi siya nagabalang basahin yun at diretsong tinawagan si Tor. Ano problema? Boss, sa wakas sinagot mo na rin. Kanina pa kami tawag ng tawag sa'yo. Nairol ni Calista ang mga mata sa kadramahan ni Tor. Diretsahin mo na lang ako, pwede ba? Anong meron? Habang naghihintay na sagot ni Tor ay kinuha niya ang sariling laptop at tinatago sa maleta. Itong ginagamit niya kapag mag-o-open sa dark web. Saka umupo sa mesa. Boss, biglang bumagsak ang stock market ng Alcaraz Group at yun ay dahil sa inyo. Ano? Bakit naman ako nasali doon?
Nagtatakang tanong ni Calista habang naghihintay na mag-loading ang laptop. Kaya ba nagmamadaling umalis si Vincent at kaya ba ito tumingin sa kanya kanina na tila gustong may sabihin pero hindi masabi? Boss, naalala mo bang gabi na may kumidnap sa'yo? May kumuha ng larawan mong nakahiga sa kama at may katabing ibang lalaki. Kalat ni ito sa internet ngayon at ang malala pa, sa lahat inilagay sa post ng uploader ng pictures na ikaw ang asawa ni Vincent Navarro Alcaraz. Kaka-upload pa lang ng pictures at videos pero kaganitong nag-trending kaya kinontak kita kaagad pero hindi kita makontak. Habang nagsasalita si Thor ay mabilis ang daliri ni Calista ang nagtipa at hinanap ang larawang sinasabi ng kaibigan. Tama nga ito, may larawan siya na may katabing ibang lalaki. Kahit na naka-blurred ang mukha ng lalaki, alam ni Calista na itong mga lalaking kumidnap sa kanya. Mga tauhang inutusan ni Celeste. Damn that woman, nasa kulungan na talagang nakakagawa pa rin ng masama. Ako nang bahala dito. Mabilis na pinutol ang tawag at kaagad na tinrabaho ang nagkalat na larawan sa SOCMED pero makalipas ng 1 minuto. Matapos ang i-take down lahat ng link ay may litrato niya at muli na naman yung bumalik. Fuck, this is no use. Kailangan ko malaman kung sino nag-upload nito. Fortunately, hindi na kailangan maghanap ni Calista dahil ito mismo kumontak sa kanya. Pero ang labis niyang pinagtakay sa codename niya sa dark web nag-message ang uploader. Itong ni Means Wanting, magkakilala sila nito. Sa unang tingin ko pa lang sa litrato ay alam ko nang ikaw yon si. You want to take the pictures down? Meet up with me. I will wait for you at 12 a.m. sharp. Hindi ko na kailangan sabihin sa'yo na dapat ikaw lang mag-isa, hindi ba? Pinadala ng uploader ang address kung saan sila makikita at isa yung abandonadong PR sa Batangas. Napatingin siya sa oras. 9:30 ng gabi at kinakailangan na umalis ni Calista kung gusto niya na makarating sa lugar na pagtatagpuan sa takdang oras. Hindi siya kagad kumilos dahil alam niyang isa itong patibong pero kailangan niyang iligtas ang kumpanya ni Vincent. Isa pa malakas ang kutob niya na kilala niyang uploader. Ilan lang ang nakakaalam ng account niya sa dark web at bukod kay Ace at Jerome na mga kasamahan na niya sa CSS ang nakakaalam. Who could it be?